kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ang kwentong ito taong 1979 sa lugar ng Agusan del Sur. Sumasabay ang alinsangan sa mabilis na pintig ng puso ni Pedro. Isang 35 anyos na miyembro ng Philippine Constabulary. Kilalang kilala siya sa buong rehiyon, hindi lamang sa galing niya sa paghawak ng baril, kundi pati na rin sa kanyang matapang na paninindigan sa kapayapaan at kaayusan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila refleksyon ng init ng araw, matatag, matapat at nagbibigay ng ilaw sa mga nasa dilim. Sa kabila ng kanyang pangalan na pagpapaiwatig ng dahas, si Pedro ay isang mapagmahal na ama at asawa. Sa bawat pag-uwi niya sa simpleng bahay nilang gawa naman sa kahoy at kawayan, tila nawawala ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Naroon si Aling Mila, ang kanyang asawang mayumi at matiga, na laging handang salubungin siya ng mainit na kape at masarap na lutong bahay. Kasama rin ang dalawa nilang anak, si Dodong, na 6 na taong gulang at puno ng likot, at si Inday, 4 na taong gulang at mahilig humalik sa kanyang ama tuwing umaga bago naman ito umalis. Ang kanilang maliit na tahanan ay sagrado para naman kay Pedro. Dito niya hinuhugot ang lakas upang harapin ang mga hamon ng kanyang propesyon. Sa sulok ng kanilang sala, sa itaas ng isang maliit na altar, ay naroon ang isang estatwa ng Santo Niño, ang patron na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan. Bago naman siya umalis upang gampanan ang kanyang tungkulin, lagi siyang lumuluhod sa harap nito, nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ng komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Mag-iingat ka sa daan, Pedro, at gabayan ka ng Diyos sa panibagong araw na ito. Napakaswerte ko talaga sa aking asawa. Mapagmahal na nga, maalaga pa. Ikaw na muna ang bahala sa ating mga anak at mag-iingat din ako. Ano ba ang gusto mong ulam para mamayang gabi? Sabihin mo na upang makapaganda ako. Kahit ano, basta ikaw ang magluluto, walang problema. O sige na, alis na ako, baka mahuli pa ako. Paalam na sa inyo. Ay nako, nang bola ka pa talaga. O sige na, paalam na. At huwag kang masyadong magpagabi sa pag-uwi. Taong 1979, ang Agusan del Sur ay isang lugar na nababalot sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Naglipa na ang mga bandido, mga grupong armado, at minsan ay may mga ulat pa ng presensya ng mga rebeldeng grupo na sumusubok guluhin ang kapayapaan. Bilang miyembro ng Philippine Constabulary, malaki ang responsibilidad ni Pedro. Siya ang kanang kamay ng mga militar sa pagpapanatili ng kaayusan, lalo na sa mga malalayong baryo na hirap abutin ng serbisyo ng gobyerno. Kada umaga, bago pa man sumikat ng lubos ang araw, suot na ni Pedro ang kanyang uniforme. Ang kanyang bota ay laging malinis at ang kanyang baril ay laging handa. Kasama ang kanyang mga kasamahan, madalas silang nagpapatrolya sa mga kabukiran at kabundukan, nagbabantay laban sa anumang banta. Hindi naman biro ang kanyang trabaho. Maraming beses na siyang nakasagupa ng mga armadong grupo at sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang tapang at galing na nagbigay sa kanya ng palayo na Pedro Gatillo. Isang umaga, habang nagpapatrolya sila sa isang liblib na baryo, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang grupo ng mga armadong lalaki na nanggugulo sa mga residente. Ang grupo ay hinihingian ng taripa ang mga magsasaka at nagbabanta sa sino mang tatanggi. Hindi nag-aksaya ng oras itong si Pedro. Agad niyang binuo ang kanyang kupunan at pinuntahan ang lugar. Pagdating nila sa baryo, bumungad sa kanila ang takot sa mga mata ng mga residente. May iilang kabahayan na nakitang pinasok at may mga gamit na nawawala.
Agad naman silang nagsimulang maghanap sa grupo ng mga bandido. Hindi nagtagal, natuntun nila ang pinagtataguan ng mga ito. Isang abandonadong kubo sa gitna ng maisan. Pedro Gatillo, nandiyan ka na naman. Hindi ka ba napapagod sa paghabol sa amin? Sumuko na kayo ng tahimik at hindi kayo masasaktan. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay, Pedro! Wala kang kadala-dala! Ngunit salip na sumuko, isang putok ng baril ang sumalubong sa kanila. Dito na nagsimula ang engkwentro. Nagkubli si Pedro at ang kanyang mga kasama. Habang nagpapalitan ng putok, maingat na gumapang si Pedro sa gilid ng kubo. Ang kanyang mga mata ay tila agila na naghahanap ng pagkakataon. Nakita niya ang isang bukas na bintana at doon niya sinilip ang loob. Nakita niya ang tatlong lalaki na armado at kitang-kita niya ang galit sa kanilang mga muka. Sa isang iglap, kumilos si Pedro. Mabilis at tumpak ang kanyang galaw. Gumamit naman siya ng isang granada para takpan ang kanilang paglapit. Sa gitna ng usok at kaguluhan, sumugod sila. Ang kanyang mga kasama ay mabilis na nakipaglaban sa labas habang si Pedro naman ay pumasok sa loob ng kubo. Sumalubong sa kanya ang isang bandido na armado ng baril. Walang pag-aalinlangang pinaulanan ni Pedro ng putok ang isang bandido at agad itong bumagsak sa lupa. Ang dalawa pa ay sumubok lumaban, ngunit mas mabilis itong si Pedro. Sa loob lang ng ilang segundo, natapos ang engkwentro. Nabawi nila ang mga nakaw na gamit at nasakote ang mga nanggugulo. Nang lumabas si Pedro mula sa kubo, sinalubong siya ng palakpakan at pasasalamat ng mga residente. Ang mga takot na mukha ay napalitan ng pag-asa at paghanga. Para sa kanila, si Pedro Gatillo ay higit pa sa isang pulis. Siya ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang bayani. Maraming salamat, Sir Pedro. Kayo po ang aming tagapagligtas. Tungkulin po namin yan. Basta't manatili lang kayong ligtas. Ayos na po. Pagkatapos ng operasyon, bumalik si Pedro sa kanyang pamilya. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi kasing bigat ng kanyang puso. Niyakap niya ng maigpit si Aling Mila, Dodong at Inday. Habang tinititigan niya ang kanilang mga ngiti, naramdaman niya ang tunay na halaga ng kanyang sakripisyo. Ang bawat peligrong kinakaharap niya ay para sa kapayapaan ng mga mahal niya sa buhay at ng komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Kamusta naman ang araw niyo dito, Mila? Ako kasi galing ako sa isang operasyon. Mabuti at nailigtas namin ang mga biktima at walang nasaktan. Ayos naman kami, Pedro, pero alam mo ba, sa bawat pag-alis mo ay nangangamba ko. Baka pwede maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Napag-usapan na natin ito, di ba? Gusto ko ang aking ginagawa. Ang maglingkod sa bayan. Ang ipagtanggol ang naaapi. Mila, ito na ang tadhana ko simula noong nagbinata ako. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasan ang mag-alala. Naiintindihan ko. Pero lagi naman ako nag-iingat. At ako yata si Pedro Gatillo. Sa paglubog ng araw, habang nakaupo si Pedro sa kanilang beranda at pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naglalaro. Alam niyang ang kanyang misyon ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa bawat gabi na nakikita niya ang liwanag ng Santo Niño sa kanilang altar at sa bawat pagngiti ng kanyang pamilya, nananatili siyang matatag. Ang Pedro Gatillo ng Agusan del Sur, isang deboto ng kapayapaan at isang haligi ng katatagan sa gitna ng magulong panahon. Hindi nagtagal, isang tawag ang dumating mula sa himpilan na nagpabago sa takbo ng buhay ni Pedro. Kailangan ang kanyang grupo sa bulubuntukin ng prosperidad, Agusan del Sur.
kung saan nakasagupa ang mga tropa ng pamahalaan ang malaking grupo ng mga rebelde. Ang ulat ay nagpapaiwatig ng matinding labanan at kailangan ng tulong ng mga sanay at matatapang na sundalo. Walang pag-aalinlangang kasama si Pedro sa mga pinili. Bago naman siya umalis, naramdaman ni Aling Mila ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Dito mahigpit niyang niyakap si Pedro. Mag-iingat ka, Pedro. Hihintayin ka namin. Babalik ako. Ikaw na muna ang bahala sa mga anak natin, ha? Tsaka tigilan na ang pag-alala masyado. Hindi naman ito ang una, di ba? Bago naman sumakay sa militar na sasakyan, lumuhod siya sa harap ng imahe ng Santo Niño. Sa kanilang altar, mahaba ang kanyang dasal, mas matindi kesa sa dati. Humihingi ng patnubay at proteksyon. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya nang siya'y tumayo. Ang biyahe naman patungo sa prosperidad ay matagal at mahirap. Ang bulubundukin ay masukal at mapanganib. Puno ito ng matataas na puno at naglalakihang bato. Pagsapit nila sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng mga tunog na putukan. Nagpapalitan ng bala ang magkabilang panig at kitang-kita ang tensyon sa mga mukha ng kanilang mga kasama. Agad naman silang sumama sa labanan. Bilang grupo, sinubukan nilang itulak pabalik ang mga rebelde na tila mas marami at mas organisado kesa sa inakala nila. Pinamunuan ni Pedro ang kanyang grupo ng may buong tapang. Ang kanyang baril ay hindi tumigil sa pagputok at ang bawat bala ay tila merong sariling buhay. Tumatama ito sa bawat kalaban na may tumpak na pagkakayari. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa nila, tila lumalakas ang puwersa ng kanilang kalaban. Ang huni ng mga bala ay naging musika ng kamatayan at ang bawat pagsabog ay nagpapayanig sa lupa. Isa-isang bumagsak ang mga kasama ni Pedro. Ang sigaw ng mga nasasaktan at ang amoy ng pulbura ay bumabalot sa hangin. Sa kabila ng kanyang galing at tapang, hindi na makayanan ng kanilang grupo ang dami ng kalaban. Ang kanilang numero ay mabilis na nabawasan. Pedro, umatras na tayo. Hindi na natin sila kaya. Kailangan natin maghanap ng kanlungan. Sundan niyo ako. Ang malakas na tunog ng isang mortar ay sumabog malapit sa kanila. Nagdulot ng malaking usok at alikabok. Nang humupa ang usok, nakita ni Pedro ang lawak ng pinsala. 5 na lang silang natitira. Ang iba pa ay nasawi o nawawala. Mabilis silang tumakbo, naghahanap ng lugar na pwedeng pagtaguan mula sa patuloy na pag-ulan ng bala. Nakita nila ang isang maliit na kuweba, halos natabunan ng mga dahon at lumot, at agad silang pumasok doon. Sa loob, madilim at tahimik, salungat sa kaguluhan sa labas. Ang tunog ng putukan ay naging mahina. Tila nagmumula ito sa malayo. Hinihingal sila. Ang bawat isa ay may mga sugat at pasa. Pilit nilang kinakalma ang kanilang mga sarili. Sinusubukang pag-isipan ang kanilang susunod na hakbang. Ang kanilang mga baril ay halos ubos na ang bala. Ang pag-asa ay tila kumukupas. Habang nagkukubli sa loob ng kuweba, nagulat naman si Pedro nang may madaganan siyang isang matigas na bagay. Ng kanyang kapain, dito naramdaman niya ang isang maliit na kahoy. Dahan-dahan niya itong dinampot. Sa ilaw ng kanyang flashlight, nakita niya ang isang maliit na imahe ng isang hubad na Santo Niño. Mas malaki lang ng konti sa kanyang hinlalaki. Ang imahe ay luma na. May bakas na ng panahon ngunit malinaw pa rin ang mga detalye nito. Tinitigan niya ang imahe at sa isang kakaibang pakaramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito ba ay isang senyales, isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng desperasyon? Walang pag-aalinlangang inilagay niya ang maliit na Santo Niño sa bulsa ng kanyang uniforme. Malapit ito sa kanyang dibdib. Tila ba meron siyang nadama
na isang anting-anting, isang proteksyon mula sa lahat ng kasamaan. Hindi nagtagal ang kanilang katahimikan. Narinig nila ang mga yapak na papalapit. Natuntun sila ng kalaban. Lumabas na kayo dyan mga sundalong pulpul. Alam naming nandyan kayo. Nagkatinginan sila. Alam nilang wala na silang kawala. Walang pagpipilian kundi lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Hindi tayo susuko mga kasama. Lalaban tayo. Nang makita ng mga rebelde ang kuweba, nagpasukan silang lahat. Nagkaroon ng huling matinding bakbakan sa loob ng madilim na kuweba. 5 sundalo laban sa napakaraming rebelde. Si Pedro, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay patuloy na lumaban ng buong tapang. Ang bawat putok niya ay tila merong huling lakas. Ngunit sa uli, ang dami ng kalaban ang nanaig. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga kasama. Si Pedro ay nagpatuloy pa rin sa pagbaril hanggang sa maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Isang bala ang tumama sa kanya. Bumagsak siya at naganap ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang misyon. Lahat sila ay nabaril at nasawi. Ang mga bayani ng prosperidad, kasama si Pedro, ay nagbuwis ng kanilang buhay para sa kapayapaan. Ang maliit na imahe ng Santo Niño ay nanatili sa kanyang bulsa. Isang tahimik na saksi sa kanyang huling sandali. Ang balita ng kanilang pagkamatay ay kumalat sa buong Agusan del Sur. Isang malaking dagok ito sa komunidad, lalo na sa pamilya ni Pedro. Si Aling Mila ay halos mawalan ng ulirat nang marinig ang trahedya. Ang mga anak nila, bagamat bata pa, ay nakaramdam ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanilang ama. Ngunit ang alaala ni Pedro ay hindi namatay. Ang kanyang tapang, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang pananampalataya ay naging inspirasyon. Siya ay itinuring na isang bayani, isang martir para sa kapayapaan ng kanilang lugar. Nagsisimula ng sumilay ang unang sinag ng araw sa bulubundukin ng prosperidad. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbabalik ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ngunit sa damuhan, nakahilera ang mga bangkay ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa madugong labanan. Kabilang sa kanila si Pedro, nakahiga, duguan at tahimik. Sa mga mata ng mga kasamahan, siya ay isa na ring namatay na bayani. Ang mga opisyal ng militar ay abala sa pakikipag-usap sa radyo. Iniuulat ang kaganapan sa punong tanggapan. Ang kanilang boses ay puno ng pighati at pagkabigo. Maraming buhay ang nawala. Napakaraming sakripisyo. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati at kaguluhan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Pedro. Isang mahinang tunog, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng radyo at ng hangin. Ngunit nang iniabot niya ang kanyang paghinga, narinig ito ng isang sundalo na malapit sa kanya. Sa umpisa, umubo si Pedro, tila sinasakal. Ngunit unti-unting naging maayos ang kanyang paghinga. Bumalik sa normal ang ritmo nito. Nanlaki ang mga mata ng sundalo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad niyang tinawag ang mga kasamahan niya. Buhay siya! Si Pedro buhay! Agad na lumapit ang mga sundalo at ang commander. Gulantang sila sa kanilang nakita. Niyugyug nila si Pedro at sa bawat pagyugyug, lalong nagiging malinaw na siya nga ay buhay. Ngunit ang kanilang kagalakan ay napalitan ng pagtataka at pagkabigla. 8 bala ang tumama kay Pedro, 4 sa dibdib, 2 sa tiyan at 2 sa hita. Sa normal na sitwasyon, ang 8 bala ay sapat na para sa agarang kamatayan. Ngunit narito siya, humihinga at nabubuhay. Ininspeksyon ng commander ang katawan ni Pedro. Ang mga sugat ay naroon pa rin,
ngunit walang dugong dumadaloy. Ang balat sa paligid ng mga sugat ay tila nagsisimula ng gumaling. Hindi niya maintindihan kung papaano nangyari ito. Isang milagro, isang kababalaghan. Lumapit ang commander kay Pedro na nakadilat na ang mga mata at tila nakakaintindi sa kanya. Pedro, ano ang nangyari? Paano ka nabuhay? Ngunit tanging mahinang pagngiti ang isinagot ni Pedro. Inabot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang uniforme. Nasa loob pa rin ang maliit na hubad na Santo Niño na kanyang natagpuan sa kuweba. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Nagpasya naman ang commander. Alam niyang ang pangyayaring ito ay hindi maipapaliwanag. Kung ilalabas niya ito sa publiko, magdudulot lamang ito ng kaguluhan at pagdududa. Walang sino man ang maniniwala sa kanya at maaaring magdulot ito ng iba't ibang problema. Sa halip, nagpasya ang commander na ilihim ang muling pagkabuhay ni Pedro. Simula ngayon patay ka na sa talaan, ngunit patuloy kang makakatanggap ng lahat ng benepisyo bilang isang namatay na bayani. Magpahinga ka na muna. Kailangan mong gumaling. Kung handa ka na, hahanap pa ng ibang paraan para makatulong ka sa serbisyo sa ilalim ng ibang pangalan. Isang katahimikan ang namayani. Naintindihan ni Pedro ang ibig sabihin ng commander. Ito ang kanyang pagkakataon para sa isang bagong buhay. Isang pagkakataon upang makasama ang kanyang pamilya nang hindi nababahala sa patuloy na panganib ng digmaan. Pagkatapos ng ilang linggo sa isang pribadong pagpapagaling kung saan mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat na tila walang bakas, bumalik si Pedro sa kanilang lugar. Ngunit sa halip na umuwi kaagad, nag-iisip siya kung papaano niya sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pagkabuhay. Isang umaga, isang katok sa gilid ng nakabukas na pinto ang nagpabalik sa diwa sa malungkot na asawa. Sa pag-angat ng mukha ni Mila, ay nakita niya si Pedro na nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay. Napatulala si Aling Mila. Unti-unting lumapit siya kay Pedro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinawakan niya ang mukha ni Pedro. Tinitiyak na hindi siya nananaginip. Nang maramdaman niya ang init ng balat nito, dito na bumuhos ang kanyang mga luha. Pedro, buhay ka! Buhay ka! Oo Mila, buhay ako. Nangako ako diba na babalik. Eto na ako at hindi ko na kayo iiwan kailanman. Paanong nangyari? Akala ko wala ka na, Pedro. Salamat sa Diyos at nabalik ka. Sasabihin ko din sa'yo ang mga nangyari, Mila. Pero sa ngayon, nais ko munang mayakap at makasama ko kayo. Ang pamilya ko. Si Dodong at Inday na nakarinig ng kaguluhan ay lumabas mula sa loob. Nang makita nila ang kanilang ama, agad silang tumakbo at niyakap din ito. Ang kanilang mga ngiti ay sumilay sa gitna ng mga luha. Ang balita ng muling pagkabuhay ni Pedro ay mabilis na kumalat sa buong Agusan del Sur. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagdagsaan sa kanilang bahay. Lahat ay nangingilag at namangha sa nangyari. Ang mga nagdududa ay lumapit upang tingnan ang kanyang mga sugat na halos wala na ring bakas. Marami naman ang nagsabi na ito ay isang himala, isang biyaya di umano mula sa itaas. Para naman kay Pedro, ito ay bagong simula. Ang Santo Niño na kanyang natagpuan ay naging simbolo ng kanyang ikalawang buhay. Hindi na siya babalik sa kanyang dating trabaho bilang isang sundalo, ngunit alam niyang meron pa rin siyang misyon sa buhay. Ang misyon na pangalagaan ang kanyang pamilya at ang komunidad sa ibang paraan. Sa mga sumunod na araw, madalas na tinitingnan ni Pedro ang maliit na Santo Niño. Alam niyang may kinalaman ito sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang isang simpleng imahe. Ito ay isang proteksyon, isang gabay, at isang himala. Hindi niya ito ipinapakita sa iba,
Itinago niya ito sa isang espesyal na lalagyan sa kanyang bahay. Isang pribadong lihim sa pagitan niya at ng kapangyarihang nagligtas sa kanya. Sa kabila ng kagalakan ng muling pagbabalik ni Pedro sa kanyang pamilya, nanatili sa kanyang isipan ang misteryo ng kanyang pagkabuhay. Ang maliit na hubad na Santo Niño ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakaramdam ng kapangyarihan at kapanatagan. Upang maunawaan ang nangyari, nagpasya si Pedro na bisitahin ang kanyang matagal ng kaibigan at pinagkakatiwalaan, si Mang Ipo, isang kilalang albularyo sa bayan. Amila, magpapaalam muna ako sandali. Pupuntahan ko si Mang Ipo sa kabilang baryo. May kukonsulta lang ako sa kanya tungkol sa nangyari sa akin. O sige, pero mag-iingat ka at bumalik ka kaagad. Mila, sa kabilang baryo lang ako. Hindi ako sasabak sa gera. Si Mang Ipo ay isang matanda na, may mahaba at puting buhok at malalim na mga mata na tila nakakakita ng lampas sa pisikal na mundo. Nakatira siya sa isang maliit na kubo na napapalibutan ng iba't ibang uri ng halaman at halamang gamot. Kilala siya sa kanyang kakayahang magpagaling at magbigay ng payo na hinuhugot niya mula sa matagal ng kaalaman at koneksyon sa kalikasan at sa espiritual na mundo. Nang dumating si Pedro sa bahay ni Mang Ipo, sinalubong siya ng matanda ng may ngiti. Ngunit nang makita ni Mang Ipo ang kakaibang aura na bumabalot kay Pedro, nagbago naman ang kanyang ekspresyon. Pedro, iyo. Ano ang nangyari sa iyo? Ramdam ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa iyo. Kaya po ako nagpunta rito, Mang Ipo, para maliwanagan sa mga nangyayari. Nais ko po ng kasagutan sa akin muling pagkabuhay. Hindi ako makapaniwala na nagbalik ka. Pero dama ko na may kaakibat na dahilan ang lahat ng ito, Pedro. Pero susubukan kong masagot lahat ng katanungan mo. Kwento ni Pedro ang lahat. Ang matinding labanan sa prosperidad, ang kanyang pagkamatay, ang pagkakadiskubre ng maliit na imahe ng Santo Niño, at ang kanyang misteryosong pagkabuhay. Habang nagkikwento si Pedro, taimtim na nakikinig si Mang Ipo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bawat detalye ng kwento. Nang banggitin ni Pedro ang Santo Niño, agad na kinuha ni Mang Ipo ang imahe mula sa bulsa ni Pedro. Tinitigan niya itong mabuti. Pinasadahan ng daliri ang bawat kurba ng kahoy. Lumaki naman ang mata ni Mang Ipo at isang halo ng pagkamangha at takot ang sumilay sa kanyang mukha. Napakasagrado ng imaheng ito, Pedro. Hindi ito ordinaryong imahe. Ito ay isang anting-anting. Isang napakalakas na proteksyon na pinagmulan ng iyong muling pagkabuhay. Po, sabi ko na nga ba, noong una ko itong nakita may iba akong naramdaman. Pero paano kaya napunta ito sa loob ng kuweba? Isang pambihira ang ganitong pagkakataon, Pedro. Pero ito ay itinadhana sa iyo na matagpuan mo. Pinili ka na may likha, anak. Paliwanag naman dito ni Mang Ipo na ang maliit na Santo Niño ay maaaring isang relikya na mayroong matinding espiritual na kapangyarihan. Marahil ay galing sa mga sinaunang panahon. Ang muling pagkabuhay ni Pedro ay isang patunay ng kapangyarihan nito. Na tila pinili ang binitawang buhay ni Pedro upang bigyan siya ng ikalawang pagkakataon. Habang patuloy na tinititigan ni Mang Ipo ang imahe, bigla siyang nanginig. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kulay puti at ang kanyang katawan ay naging matigas. Nagulat si Pedro sa nangyayari. Alam niya na ito ay tanda na si Mang Ipo ay sumasailalim sa isang pagsasanib kung saan nakikipag-ugnayan siya sa mga espiritu o nakakakita ng mga pangitain. Nagsimulang magsalita si Mang Ipo. Ang kanyang boses ay tila hindi kanya. Malalim at puno ito ng kapangyarihan. Ang iyong buhay, Pedro, ay hindi pangkaraniwan. Ang Santo Niño ay nagbigay sa iyo ng bagong lakas. Ngunit kasama nito ay mas matinding laban ang kakaharapin mo.
mayroong kalungkutan na darating. Pero Pedro, matinding kalungkutan na susubok sa iyong pananampalataya. Magluluksa ka at mararanasan mo ang hapdi ng pagkawala. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mang Ipo? Pagkatapos, isa pang pangitain ang kanyang binanggit. Ang kamatayan ay muling magpaparamdam. Ngunit hindi sa iyo, sa mga malalapit sa iyo, sa mga pinakamahal mo. Hindi ka maaaring mamatay, Pedro. Protektado ka ng Santo Niño. Ngunit ang mga nasa paligid mo ay hindi. Ang iyong kapangyarihan ay may kaakibat na sakripisyo. Kailangan mong maging handa. Maganda sa mga pangitaing ito, Pedro. Hindi ito maiiwasan. Tumingin si Mang Ipo kay Pedro. Ang kanyang mga mata ay puti pa rin at ang kanyang tinig ay puno ng babala. Ilang saglit pa ay bumalik na sa dati si Mang Ipo. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na kulay at ang kanyang katawan ay huminto na sa panginginig. Huminga siya ng malalim, tila galing sa isang mahabang paglalakbay. Tinitigan niya si Pedro. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Narinig mo ba at naintindihan mo ba, Pedro? Tumango naman itong si Pedro. Ang kanyang puso ay mabigat. Ang kagalakan ng kanyang muling pagkabuhay ay napalitan ng matinding takot. Hindi siya natatakot sa kamatayan para sa kanyang sarili. Ngunit ang ideya na may mangyayaring masama sa kanyang pamilya ay labis na nakakatakot. Ano po ang ibig sabihin nito, Mang Ipo? Ano po ang kailangan kong gawin? Ang mga pangitain ay hindi laging madaling maintindihan, Pedro. Ngunit malinaw na mayroong panganib na nakabitin sa iyo at sa iyong pamilya. Ang Santo Niño ay nagbibigay sa iyo ng buhay. Ngunit tila mayroon itong kapalit. Ang iyong pagiging immortal ay maaaring magdulot ng sakit sa iyong mga mahal. Hindi na po ba magbabago ang kapalaran, Mang Ipo? Panatilihin mong malapit ang Santo Niño sa iyo. Ito ang iyong proteksyon. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang iyong pananampalataya. Manalig ka, Pedro, dahil ang iyong pananampalataya ang magiging sandata mo sa mga darating na pagsubok. Sa pag-alis ni Pedro sa bahay ni Mang Ipo, ang sikat ng araw ay hindi na kasing liwanag tulad ng dati. Ang kanyang isipan ay puno ng mga salita ni Mang Ipo, kalungkutan, pagluluksa, kamatayan. Ang dating matapang na si Pedro na hindi natatakot sa anumang labanan ay ngayon ay nababalot ng pangamba para naman sa kanyang pamilya. Paano niya poprotektahan ang kanyang asawa at mga anak mula sa mga panganib na hindi niya nakikita? Kung siya ay immortal, paano niya haharapin ang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay? Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi isang biyaya lamang, kundi isang sumpa rin. Nang makabalik na si Pedro sa kanyang bahay, tinitigan niya si Aling Mila at ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal sa kanila, ngunit kasama nito ay ang matinding takot. Hindi niya maaaring sabihin sa kanila ang mga sinabi ni Mang Ipo. Hindi niya kayang pasanin ang takot na yon sa kanilang mga puso. Mula sa araw na yon, mas lalong naging maingat si Pedro. Hindi na siya pumupunta sa mapanganib na misyon, ngunit patuloy siyang naglilingkod sa komunidad sa iba't ibang paraan. Ginugugol niya ang mas maraming oras sa kanyang pamilya. Bawat sandali ay itinuturing niyang mahalaga. Ang maliit na Santo Niño ay patuloy na nakalagay sa kanyang dibdib. Isang patuloy na paalala ng kanyang kapalaran. Ang kwento ni Pedro ay lumalim mula sa pagiging isang bayani. Siya ngayon ay isang tao na nakaharap sa isang mas malalim na labanan. Isang labanan hindi lamang sa mga kalaban, kundi pati na rin sa kapalaran at sa mga misteryo ng buhay at kamatayan. Ang kanyang buhay ay patunay na ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad at sakripisyo. Mila, masaya ako na muli ko kayong nakasama ng mga bata.
Pangako hindi ko na kayo iiwan. Maghanap lang ako ng bagong ikabubuhay natin upang magkakasama na tayo palagi. Gusto ko na magtulungan tayo sa bagong hanap buhay na gagawin mo. Gusto ko rin na may ibang ginagawa, Pedro. Isang payapang linggo ng umaga. Ang simoy ng hangin ay sariwa at nagdadala ng amoy ng sariwang lupa mula sa mga bukirin. Kagaya ng kanyang nakagawian, maagang gumising si Pedro at ang kanyang pamilya para naman magsimba. Ang mga huling buwan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay naging tahimik. Nakatuon siya sa kanyang pamilya at ang lihim ng kanyang immortalidad ay nanatiling lingid sa kaalaman ng nakakarami, maliban na lamang kay Mang Ipo. Ang maliit na Santo Niño ay patuloy na nasa kanyang dibdib, nakatago sa ilalim ng kanyang damit, isang palaging paalala ng kanyang kapalaran. Habang naglalakad sila papunta sa simbahan, nakita naman ni Pedro ang kanyang mga anak na masayang tumatakbo. Ngumiti siya ngunit may bahid ng pangamba sa kanyang puso. Ang mga babala ni Mang Ipo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip, kalungkutan, pagluluksa at kamatayan. Gusto daw mamasyal ng mga bata sa plaza, Pedro. Pagbigyan na natin, minsan lang naman. Oo sige, walang problema. Matapos ang misa, habang palabas na sila sa simbahan, biglang nahuli ng paningin ni Pedro ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa isang bangko sa labas ng simbahan, nakatitig ng diretso sa kanya. Ang matanda ay mukhang baliw, ang kanyang mga damit ay luma at gusot at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang ipinagtataka ay ang ngiti nito. Isang ngiti na tila puno ng kaalaman at kabalintunaan. Nagpatuloy ang matanda sa pagngiti kay Pedro at dahang-dahang itinuro ang kanyang dibdib. Napahawak si Pedro sa kanyang dibdib kung saan naroon ang maliit na Santo Niño. Kinabahan siya. Paano nalaman ng matandang babae ang tungkol sa Santo Niño? Isa ba itong simpleng nagkataon o meron itong mas malalim na kahulugan? Habang tinitingnan ni Pedro ang matanda, biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang kanyang muka ay naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa kaluluwa ni Pedro. At sa isang iglap, naramdaman ni Pedro ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Ang parehong kaba na naramdaman niya noong sinabi ni Mang Ipo ang mga pangitain. Hindi na muling bumalik ang ngiti sa mukha ng matanda. Nanatili lamang itong seryoso at malalim, tila nagbibigay ng isang tahimik na babala. Pagdating ng gabi, payapa ang kanilang tahanan. Natutulog na si Aling Mila at ang mga bata. Si Pedro naman ay nagbabasa ng Biblia nang bigla siyang makaramdam ng kakaibang amoy. Isang napakabahong amoy na tila pinagsama-samang bulok na laman at asupre. Mabilis itong kumalat sa buong bahay. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya. Agad na tumayo si Pedro. Naramdaman niya ang malamig na hangin na nanggagaling sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Ang madilim na gabi ay nababalot ng makapal na ulap. Walang bituin o buwan na nagbibigay liwanag dito. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita ni Pedro ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Ilang nilalang ang nakita niya. Hindi ito mga tao at hindi rin ito mga hayop na kanyang nakasanayan. Ang mga ito ay nakaupo lamang sa lupa na tila mga aso. Ngunit ang kanilang mga anyo ay baluktot at hindi likas. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, nakatitig ng diretso sa kanyang bahay. Ang masamang amoy ay nagmumula sa kanila. Dito naramdaman ni Pedro ang pagtaas ng kanyang balahibo. Ito ba ang sinasabi ni Mang Ipo? Ito ba
ang simula ng mas matinding laban. Ang mga nilalang ay hindi gumagalaw, tila naghihintay lang. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng lamig sa kanyang mga buto. Inabot niya ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng Santo Niño. Ang init na iyon ay nagbigay sa kanya ng konting lakas upang harapin ang kinakaharap niya. Ngunit sino ang mga nilalang na ito? Ano ang kanilang layunin? Nanatiling nakatayo lamang si Pedro sa bintana. Tinititigan ang mga nilalang na nakaupo lamang sa labas. Wala siyang marinig na kahit anong tunog mula sa kanila. Tanging ang kanilang nakakakilabot na presensya at ang masamang amoy. Hindi niya nagising ang kanyang asawa at mga anak. Ayaw niyang matakot sila. Ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Sa mga oras na yon, naintindihan ni Pedro ang babala ni Mang Ipo. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na labanan o mga armadong grupo. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas espiritual. Ang kanyang muling pagkabuhay ay tila nagbukas ng pinto sa isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Ang mga nilalang ay nanatili lamang sa labas ng kanilang bahay hanggang sa sumikat ang araw. Nang unti-unting lumiwanag ang kalangitan, nagsimulang mawala ang mga nilalang na yon na tila natutunaw sa liwanag. Ang masamang amoy ay unti-unti ring nawala. Iniwan ang payapa at sariwang umaga. Nang lumabas si Pedro sa bahay, wala na ang mga bakas ng mga nilalang. Parang panaginip lang, ngunit ang takot sa kanyang puso ay totoo. Ang matandang babae sa may simbahan, ang masamang amoy, at ang mga nilalang. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kanyang buhay ay tunay na nagbago. Mula noon, gabi-gabi, palaging gising itong si Pedro. Nagbabantay siya. Handa sa anumang mangyari. Naging mas malalim ang kanyang pananampalataya. Mas madalas siyang nagdarasal. Humihingi ng patnubay at proteksyon para sa kanyang pamilya. Ang Santo Niño ay hindi na lamang isang anting-anting, kundi isang simbolo ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kinabukasan, agad na nagtungo si Pedro kay Mang Ipo. Kwento niya ang lahat ng mga nangyari. Taimtim na nakinig ang albularyo. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong ekspresyon hanggang sa magsalita ito ng, "Ang mga nilalang na iyon, Pedro, ay mga aswang o mga nilalang ng kadiliman. Sila ay naakit sa iyong kakaibang enerhiya. Ang Santo Niño ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay nagiging banal sa kanila. Sinusubukan nilang alamin ang iyong kahinaan, ang iyong limitasyon. Ang babala ng matandang babae ay isang tanda na mayroong panganib na nagbabanta. Hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa espiritual. Mga aswang, sinusubukan nila ako. Pero bakit? Ang mga nilalang po bang iyon ang sisira sa aking pamilya, Mang Ipo? Isa kang banta para sa kanila, Pedro. Kaya nais nilang malaman ang kahinaan at ang lakas mo upang ikaw ay magapi at mawala sa kanilang landas. Wala ka nang halos pinagkaiba sa isang antingero na sinusubok din ng mga nilalang katulad ng mga aswang. Paano ang pamilya ko, Mang Ipo? Hindi ako makapapayag na ni isa sa kanila ay masaktan. Kailangan mong maging malakas, Pedro, para sa iyong pamilya. Hindi mo sila kayang protektahan sa lahat ng oras sa pisikal na paraan. Ngunit ang iyong pananampalataya ay isang kalasag laban sa mga hindi nakikita. Sa pag-alis ni Pedro sa bahay ni Mang Ipo, alam niya na ang laban ay nagsisimula na. Hindi ito laban na kanyang nakasanayan. Ito ay isang laban na hindi niya nakikita. Isang laban na mas nangangailangan ng pananampalataya kesa sa bala. Ngunit handa naman si Pedro para sa kanyang pamilya. Haharapin niya ang anumang hamon, anuman ang nilalang na lumabas sa dilim. Lumipas ang mga araw na puno ng pagbabantay para kay Pedro.
Ang mga pangitain ni Mang Ipo at ang mga kakaibang nilalang sa dilim ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili lamang siyang matatag, naghahanap ng lakas sa kanyang pananampalataya at sa init ng Santo Niño na laging nasa kanyang dibdib. Isang araw, nakatanggap ng lihim na mensahe itong si Pedro. Pinapapunta siya sa kuta ng mga sundalo. Bagamat patay na siya sa mga opisyal na record sa munisipyo, alam ni Pedro na ang commander ay mayroong ibang plano para sa kanya. Lihim siyang nagtungo sa kuta at doon sinalubong siya ng commander ng may paggalang. Pedro, alam kong marami kang pinagdadaanan. Ngunit ang iyong kabayanihan ay hindi namin malilimutan. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala, sir. Kahit wala na ako sa serbisyo. Inabot ng commander kay Pedro ang isang sobre na puno ng salapi. Ito ay pinansyal na tulong bilang pagkilala sa kanyang mga sakripisyo at sa kanyang misteryosong pagbabalik mula sa kamatayan. Ito ay para sa iyo at sa iyong pamilya. Gamitin mo ito para sa iyong bagong buhay. Hindi ito opisyal na bayad. Ito ay isang pribadong pagkilala. Isang lihim na pabuya mula sa mga nakakaalam ng katotohanan. Naku po, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa aking pamilya. Lalo na sa pag-aaral ng mga anak ko. At dahil dyan, pag-aksayan mo ng oras ang munting salo-salo na inihanda namin para sa iyo, Pedro. Nagkaroon ng isang limitadong salo-salo sa loob ng kuta kung saan tanging ang mga piling opisyal at sundalo na nakakita sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang naroon. Nagbigay sila ng papugay para kay Pedro. Ang bawat isa ay may paghanga ng kanilang mga mata. Sa kabila ng kagalakan ng muling pagkikita, naramdaman ni Pedro ang bigat ng lihim na kanyang pinapasan. Ang kanyang buhay ay nagbago na at ang mga hamon ay mas malaki kaysa sa dati. Pagsapit ng gabi, habang pauwi si Pedro, ang buwan ay bilog at nagbibigay ng malabong liwanag sa kanyang dinadaanan. Dala-dala niya ang salapi at sa kanyang isipan ay ang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Isang bagong simula, isang tahimik na buhay. Ngunit sa paglapit niya sa kanilang bahay, may naramdaman siyang kakaiba. Ang karaniwang masigla at maingay na tahanan ay ngayon ay tahimik na tahimik. Walang ilaw, walang tunog. Isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya at muling naramdaman niya ang pamilyar na masamang amoy. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang mga babala ni Mang Ipo ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kalungkutan, pagluluksa at kamatayan. Dahan-dahang binuksan ni Pedro ang pinto. Ang loob ng bahay ay madilim at tahimik. Ang bawat sulok ay tila merong masamang hangin. Naglakad siya papasok. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaabot ang kadiliman. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas naman ang masamang amoy at isang nakakakilabot na paningin ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng sala, nakaiga ang mga bangkay ng kanyang pamilya. Si Mila, si Dodong at si Inday. Ang kanilang mga katawan ay tila nilapa ng isang mabangis na hayop. Mayroong mga malalalim na marka ng kuko at ang kanilang mga laman ay tila pinunit. Ang dugo ay nakakalat lamang sa lupa at ang amoy ng kamatayan ay bumalot sa buong bahay. Dito natigilan si Pedro. Ang oras ay tila huminto. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit walang lumabas na tunog mula sa kanyang lalamunan. Isang matinding galit. Isang galit na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Ang bumalot sa kanya, hindi ito ang galit ng isang sundalo sa labanan. Ito ang galit ng isang ama na nakitang nawasak ang kanyang buong mundo. Bumagsak si Pedro sa kanyang mga tuhod.
Hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang muka ng kanyang asawa na puno ng takot bago ang huling hininga. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga inosenteng muka ay ngayon puno na ng pighati. Ang mga pangitain ni Mang Ipo ay totoo. Ang kalungkutan ay dumating at kasama nito ang pagluluksa at ang kamatayan ng mga pinakamamahal niya. Ngunit sino ang gumawa nito? Sino ang may kakayahang gawin ang ganoong kabangis na krimen? Biglang naramdaman ni Pedro ang pag-iinit ng Santo Niño sa kanyang dibdib. Ang imahe na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan ay hindi nagawang iligtas ang kanyang pamilya. Isang halo ng kalungkutan, galit at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Nang biglang may narinig si Pedro na tunog, isang mabilis na paggalaw mula sa dilim. Tumingin siya sa paligid. Ang mga nilalang na nakita niya sa labas ng kanilang bahay noong isang gabi ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nakaupo, nakatayo sila at ang kanilang mga anyo ay nagbago. Ang kanilang mga mukha ay baluktot at may ngipin na tila pangil. Ang kanilang mga kamay ay merong mahabang kuko, ang mga aswang. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Pedro. Hindi ito mga karaniwang hayop o bandido. Ito ay mga nilalang ng kadiliman, mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Tumayo naman itong si Pedro. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit. Ang mga aswang ay nakatitig sa kanya. Tila nagtataka kung bakit siya pa rin ay nakatayo sa kabila ng kanilang ginawa. Ngunit hindi nila alam ang tungkol sa kanyang immortalidad. Sa kapangyarihan ng Santo Niño, sa sandaling yon, nagbago si Pedro. Ang dating sundalo na lumalaban para sa kapayapaan na ngayon ay isang taong puno ng galit, naghahanap ng paghihiganti. Hindi na siya si Pedro na nagbabantay ng kaayusan. Siya ngayon si Pedro ang naghahanap ng katarungan para naman sa kanyang pamilya. Walang sinabi si Pedro. Hindi niya kailangan. Kinuha niya ang kanyang itak na laging nakasabit sa dingding. Sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang apoy ng paghihiganti. Handa siyang lumaban, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang pamilya. Ang laban ay nagsimula na. Hindi ito isang ordinaryong laban. Ito ay isang laban sa pagitan ng isang taong immortal at ng mga nilalang ng kadiliman. Sa bawat hiwa ng kanyang itak, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalungkutan at galit. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilipol ang lahat ng mga aswang na nagdulot ng pagdurusa sa kanya. Tila isang taong manhid sa lahat ng uri ng sakit ang humarap sa mga aswang, bagay na nagpaatras sa mga nilalang. Ang mga mata ni Pedro ay naglalaman ng titig ni kamatayan. Bagamat nasa ganoong estado si Pedro, sumugod pa rin ang mga aswang na nasa 4 ang bilang. Sa mabilis na hampas ay nataga ni Pedro ang isa na halos humiwalay na ang ulo sa katawan. Nang lumapit ang iba pa, ay tila naramdaman nila ang presensya ng Santo Niño na agad naman silang nagsipulasan. Mga pag-angil ang iniwan bago tuluyang lumisan sa lugar na yon. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa pamilya mo, Pedro. Pero ito na ang nakatadhana sa akin. Nang mawala ang aking pamilya, doon ko napagtanto na simula pala sa araw ng aking muling pagkabuhay, ay nakatakda na ang aking mga palad ang mamuhay mag-isa. Napakasakit po, Mang Ipo, pero kailangan kong tanggapin. Aaminin ko, may mga pagkakataon na nais ko nang bumitaw, pero may liwanag pa rin na namumutawi sa aking diwa. Humahanga ako sa katapangan mo, Pedro. Hindi lang sa pisikal kundi pati sa emosyon. Hindi biro ang pinagdadaanan mo, pero heto ka ngayon nakatayo pa rin.
Ang pananampalataya ay siyang huwag mong bibitawan. Ito ang pinakamalakas mong sandata. Isang panibagong misyon ang nakaatas sa akin, Mangipo. Misyon laban sa mga nilalang ng dilim. Basbasan niyo po ako sa aking tagumpay. Buhay pa ang mga pumaslang sa pamilya ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napaparusahan. Ang lamig ng hating gabi, ang tanging saksi sa pagbangon ni Pedro. Hindi na siya ang sundalong nagtanggol sa bandila. Siya ang naghahanap ng katarungan para sa kanyang pamilya. Ang maliliit na imahe ng Santo Niño na nakasabit sa kanyang dibdib ay nagbibigay init sa kabila ng lamig ng hangin at sakit sa kanyang puso. Ang galit at determinasyon ang nagtulak sa kanya upang harapin ang kinakatakutang mga nilalang ng dilim bilang isang dating miyembro ng Philippine Constabulary. Alam ni Pedro ang halaga ng paghahanda. Hindi ito ordinaryong labanan. Hindi ito ang mga armadong rebelde na kayang harapin ng bala lamang. Ngunit sa kanyang isip, kailangan niya ng panimulang sandata. Agad niyang inilabas ang kanyang lumang baril na nakatago naman sa ilalim ng sahig. Nilinis niya ito ng mabuti. Sinigurong bawat parte ay gumagana ng maayos. Pinunuan niya ang magasin ng bala. Bawat isa ay tila naglalaman ng kanyang puot. Ngunit alam ni Pedro na ang mga baril ay hindi sapat. Naalala niya ang mga kwento ni Mang Ipo tungkol sa mga aswang, ang kanilang kahinaan sa mga bagay na may banal na kapangyarihan. Kailangan niya ng higit pa. Bumalik naman siya sa kusina at kinuha ang pinakamahaba at pinakamatalas na itak na ginagamit ni Aling Mila sa paghihiwa ng baboy. Binindisyonan niya ito sa liwanag ng kandila. Humihingi ng basbas para sa kanyang misyon. Kumuha rin siya ng ilang butil ng asin at inilagay sa isang maliit na sisidlan, kasama ang ilang piraso ng bawang. Ang mga ito, ayon sa matatanda, ay mabisang panlaban sa mga aswang. Ibinulsa niya ang mga ito, handang gamitin sa tamang oras. Kumusta ka na, Pedro? Ilang linggo din tayo nung huli tayo nagkita. Ano na ba ang mga ginagawa mo? Naghahanda po ako, Mangipo. Pinaghahanap ko din ang kinaroroonan ng mga aswang na yon at hindi po ako titigil. Kahit ilan ko pa ang aking buhay sa paghanap sa kanila ay gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Pedro. Ako man din ay nagpapalipad hangin upang matunton ang mga nilalang na yon. Mag-iingat ka sana, iyo. Huwag puro galit ang pairalin. Panatiliin mong malinaw at bakante ang iyong isipan upang makapag-isip ka ng maayos. Hindi ko po kalilimutan ang lahat ng payo ninyo, Mangipo. At maraming salamat po sa mga gabay at tulong. Ikaw ang bukod tangi sa lahat ng nakakaalam ng aking pagkatao. Walang anuman, iyo. Para mo na akong pangalawang magulang. Ay nako, tandang-tanda ko pa noong kalong-kalong ka pa lang ng iyong ama. Pero gabayan ka sana ng Panginoon sa lahat ng iyong gagawin. At mag-iingat ka palagi, Pedro. Likas na tuso ang mga makakalaban mo. Maging mapagbatsyag sa lahat ng oras. Hating gabi, ang bayan ay tahimik. Ang mga bahay ay balot ng dilim. Ngunit para kay Pedro, ito ang tamang oras para magsimula. Suot ang kanyang itim na kasuotan. Bit-bit ang kanyang mga sandata. Lumabas siya ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit ang init ng galit sa kanyang puso ay mas matindi. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap sa mga lugar na malapit sa kanilang bahay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Naghahanap ng anumang kakaibang marka o senyales. Nilibot niya ang mga bakanting lote, ang madidilim na iskinita at ang mga lumang puno na pinaniniwala ang taguan ng mga nilalang ng dilim. Bawat anino, bawat kaluskos ay sinusuri niya. Habang naglalakad, naramdaman niya ang kakaibang amoy, ang masangsang na amoy na kanyang naamoy noong gabing nawala ang kanyang pamilya. Mas lalo siyang naging alerto. Tanda ito na malapit na siya sa kanyang mga kalaban.
Humigpit naman ang kapit niya sa kanyang baril. Naramdaman ni Pedro ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Ang masangsang na amoy ay mas naging mas matindi habang palalim siya ng palalim sa masukal na bahagi ng kakawian. Ang mga tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig at ang simoy ng hangin sa mga dahon ay tila naging banta. Bigla, sa isang maliwanag na bukas sa kagubatan, nasilayan niya ang tatlong figura. Hindi sila mga tao. Ang kanilang mga anyo ay baluktot. Ang kanilang mga balat ay maitim at halos matuyo na. At ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Mabagal naman silang naglakad. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Tila inaamoy ang hangin. Naghahanap ito ng biktima. Bawat galaw nila ay puno ng panganib. Hindi na nag-aksaya ng oras itong si Pedro. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi sa takot, kundi sa matinding galit at kagustuhang maghiganti. Ito ang mga nilalang na sumira sa kanyang buhay, na kumuha sa kanyang pamilya. Sa isang iglap, itinaas ni Pedro ang kanyang baril. Sa isang mabilis at biglaang galaw, pinaulanan niya ng bala ang mga aswang. Umalingaw-ngaw ang tunog ng putok sa buong kakawian. Nagulantang ang mga aswang. Hindi nila inaasahan ang ganitong pag-atake. Nagpulasan ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Sumisigaw ng nakakakilabot na huni na tila pinagsamang ungol ng hayop at iyak ng tao. Ngunit mabilis itong si Pedro. Ang kanyang mga bala ay tumama sa kanilang mga katawan. Bawat isa ay may tumpak na pagkakayari mula sa kanyang mahabang karanasan bilang sundalo. Ang kanilang mga balat ay tadtad ng bala at kitang-kita ang paghina sa bawat pagtama. Ang kanilang mga galaw ay bumagal. Ang kanilang mga sigaw ay naging mahina. Ang kanilang kapangyarihan ay tila kumukupas na. Alam ni Pedro na ito na ang kanyang pagkakataon. Sumugod siya. Hawak ang kanyang itak at maiksing baril. Ang mga aswang, bagamat tadtad ng bala, ay sumubok pa ring lumaban. Ngunit ang kanilang lakas ay hindi na sa tulad ng dati. Ang isa sa kanila ay lumundag sa kanya. Subalit mabilis na sinalubong ni Pedro ng saksak ng kanyang itak. Bumagsak ito at ang balat nito ay tila natunaw. Nagiging abo. Ang dalawa pang aswang ay sumubok lumipad ngunit agad silang tinamaan ni Pedro ng ilang putok mula sa kanyang baril. Habang bumabagsak sila sa lupa, mabilis niyang nilapitan ang mga ito at sinaksak gamit ang kanyang hawak na itak. Sinisiguradong walang matitira. Ang masangsang na amoy ay unti-unting nawala habang ang mga nilalang ay naging abo. Sa pagkakataong ito, nagwagi si Pedro. Ang labanan ay matindi at puno ng panganib. Ngunit sa uli, nanaig ang kanyang determinasyon at ang proteksyon ng Santo Niño sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng kakawian. Hinihingal. Ang kanyang uniforme ay may mantsa ng dugo ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay at matinding kalungkutan. Nakaganti si Pedro. Ngunit ang hapdi ng pagkawala ng kanyang pamilya ay mananatili habang buhay. Ang misyon ni Pedro ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang gabi na ito ay isang mahalagang tagumpay. Isang patunay na handa siyang harapin ang anumang hamon ng kadiliman. Ikinagagala ko ang iyong tagumpay, Pedro. Sa wakas, natapos na ang salot sa ating lugar. Maraming salamat po, Mang Ipo. Pero bakit ganito? Bakit tila hindi sapat ang mapaslang ko sila? May sigaw mula sa aking kalooban na hanapin pa ang mga ibang nilalang na nagdudulot ng takot at banta sa buhay ng mga tao. Alam ko ang pakiramdam na iyan, Pedro. Hindi ka nabaguhan sa labanan pero sa aspetong ito ay baguhan ka pa lang. Sobrang magkaiba ang kalaban mo ngayon kaysa dati. Pero huwag mong hayaan na balutin ka ng iyong galit. Matuto kang makontento at lumaban na naaayon sa tama, iho.
Ang kwento ni Pedro ay nagtatapos, ngunit ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Mula sa pagiging isang bayani ng digmaan, siya ngayon ay isang tagapagtanggol laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang pinakamalalim na sakit ay maaaring maging simula ng pinakamalakas na paghihiganti. Ang Santo Niño sa kanyang dibdib ay hindi lamang isang simbolo ng proteksyon, kundi isang paalala din ng misyon na kailangan niyang tuparin